Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator, na magbabahagi sa inyo patungkol sa ating pag-aaral sa karunungang lihim ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, patungkol din sa Sator Coronados at sa 25 susi ng Sator, ikalawang bahagi o -2. Noong una, nagbahagi ako sa inyo tungkol sa poder, pondo at bakod na dapat ay buuin ng pagdidebosyon sa loob ng 49 days. Kung re-reviewin natin, at sumunod naman na aking binahagi patungkol naman sa 25 susi ng Sator, ang unang bahagi o -1, at ang sumunod naman na ay patungkol naman sa paraan ng pagtawag o paraan ng pagmamantra para mapagana ang mga susi ng Sator Coronados na nakapaloob sa Bibliato ng Sator at ang bisa at ang mga bisa nito, iba't ibang bisa. Ngayon, ibabahagi ko naman sa inyo ang 25 susi ng Sator, ikalawang bahagi, na kung saan ito ay nakaayos din sa Bibliato at bisa naman, bisa at susi. Ito ay nakaayos sa paraan na sa kalawang bahagi ay bisa at sa kanang bahagi naman ng susi o Bibliato rin, katulad din ng naunang bahagi. Lagi kong sinasabi sa inyo, sa mga makakasumpong o masunsumpungan ang ganitong pag-aaral, ay maging mapanuri kayo sa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay na nagmumula sa liwanag ay kailangan sentro ang Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. At isang habilin lang sa lahat ng mga nais matuto sa pag-aaral ng karunungang lihim, huwag kayo basta-basta gagamit ng orasyon o Latin o kahit anong Latin man yan nang hindi kayo nakakapag-debosyon ng 49 days na wala kayong palangga sa katawan. At siguraduhin, aralin mabuti kung ano yung mga pinag-aaralang Latin, dahil napakalaking
factor ang Latin. Hindi basta-basta na basta gumagamit ng Latin. May mga Latin na hindi mo alam. Baka yan ay kapahamak mo pa kapag gumamit ka ng mga ganyan. Una sa lahat, bago ka gumawa ng mga bagay-bagay, hingin mo sa Diyos Amang makapangyarihan, sa Panginoon, ang lakas at kapangyarihan ng pagmumulan nito. Marami ang nag-aaral ng karunungang lihim ang naliligaw ng landas. At isang bahagi lang din na gusto kong iparating sa inyo na ang pagpaaral ng karunungang lihim o ng Panginoong Diyos ay hindi rin basta-basta. Marami kang may encounter, marami kang pagsubok na daraanan na kailangan mong malampasan. Isang paalala ko lang sa lahat na kapag gusto mong mag-aral ng ganitong mga bagay ay siguraduhin mo sa sarili mo na talagang nakahanda ka sa lahat ng anumang bagay na darating sa iyo. Dahil ito, kapag napasa kamay mo yan, ay isang responsibilidad na dapat mong gampanan. Hindi pwedeng kapag naging bahagi na ito ng iyong pamumuhay ay tatalikuran mo o kung ano man ay hindi mo gawin yung mga bagay na dapat mong gawin o yung dapat na sundin mo ay hindi pwede yung ganun. Kasi unang-una, nag-aral ka ng karunungang lihim, meron tawag nilang alituntunin na sinusunod. Kailangan manalangin ka at hindi kasi natatapos sa pag dedebosyon lang na 49 days tapos na. Hindi ganoon. Huwag iisipin ng ibang mga nag-aaral sa karunungang lihim na kapag tapos ka ng nagdebosyon, tapos na ang iyong gawain. Hindi pa doon natatapos. Kung kinakailangan nga na araw-arawin mong dasalin ang panalangin na hawak mo. Pero sa akin, kapag natapos mo na ang 49 days na pagdidebosyon, sapat na sa akin na tuwing Biyernes ng gabi, pwede kang manalangin, mag-alay ka ng panalangin. Yun ang aking nais na ibahagi ba na dapat na sundin. Ngayon, hindi ko na patatagalin. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang 25 susi ng Sator, ikalawang bahagi. Nawa ang Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin ko sa Kanya ang bawat sino man na magtatangan ng mga susi at bisa ng Sator Coronados na 25 susi na ikalawang bahagi. Kung sa mabuti nila gagamitin ay ipagkaloob niyo po sana, Ama. Ang kagandahan lang kasi sa pag-aaral ng Sator, kahit na nagdidebosyon ka na at pinag-aaralan mo rin ng mga susi, at the same time natututo ka na rin, may karapatan ka na rin na pag-aralan itong mga to, na kahit paunti-unti nakakabisa mo yung mga dapat na kabisahin dito sa pag-aaral na to. Ito nga pala yung 25 susi ng Sator, -2. Sa kaliwang bahagi ay bisa at sa kanang bahagi naman ay susi. Kapag binanggit ko ang bisa, ang kasunod naman ito ay susi. Una ay palubag loob, samoras, suwerte, atihima, lakas, torehat, bakod o hataho, konsagra, rehever, saalitan, asitasa, pampukaw, romasar, pampaandar, eksehese, tagabulag, pirinip, kabal, umuksumo, pantuklas, toksaksit, kaligtasan, inorare, panghalina sa negosyo, numimun, paiba ng isip, eksehine, konsagra sa inumin, tumanat, sa talino o lamoho, pakalma,
pirarip, sa pag-uusap, inihini, panauli, repetir, parami, anak sana, kontra, urumitir, kabuhayan, onagiro, pamako, tinatid, pangkontra, masama, atasana, pangalis ng malas, sanitas. Ang katulad din nung naunang ibinahagi ko, ang pagtawag o sa mga sa mga susi na ito ay gagawan mo rin ulit ng mantra na uusalin mo sa 108 times na may masidhing nais upang mangyari na mapaandar ang susi na nabanggit. Yan ang 25 susi ng Sator Coronados -2 o ikalawang bahagi. Lagi niyong tatandaan na ang susing pipiliin ay depende sa pangangailangan. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na napakahalaga na sa kabutihan nyo gagamitin ito dahil unang-una mas mapapaandar nyo ang bisa ng susi ng Saturn. Mabubuksan nyo yan kung ang nasa isip nyo ay makatulong sa kabutihan o makatulong sa kabutihan sa kapwa ba? Sa kabutihan sa kapwa na may bahagi nyo ang pagtulong. Unang-una sabi ko nga, kung kayo ay may mabuting kalooban, ipagkakaloob ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ang kapangyarihan ng Sator. Hindi ipagdadamot sa inyo yan kung kayo makakatulong sa kapwa. Katulad ko, nung ako'y nagsisimula pa lamang manggamot, marami na rin ako na-encounter sa pag-spiritual combate, lahat pinagdaanan ko kung anong mga panimula at hindi ko tinatanggi na malaking responsibilidad ito. Pero isang pasasalamat lang dahil ipinagkaloob ng Diyos Amang makapangyarihan sa akin ang kapangyarihan ng Sator Coronados. Bilang isa sa tagapangalaga ng kapangyarihan ng Sator, ako si Maestro Virgo, aka also known as Commander Sator, at binigyan ng pagkakataon na ibahagi sa inyo ang bawat karunungang ito. Hindi ko ito pinagdadamot sa lahat. Kung sino ang makakasumpong o matutuklasan niya ang aking YouTube channel na ito, malaya kayo mag-aral, magtanong, magkomento, kung ano mang nasa isip nyo. Para sa lahat ito, yan ang laging itanim nyo sa isip nyo, sa puso't isip nyo lahat. Na libre lang mag-aral. Na sana nawa, maproteksyonan nyo rin ang inyong pamilya at ang inyong mga mahal sa buhay. Sana suportahan nyo itong YouTube channel na ito. Hinihiling ko sa inyo na mag-aral kayo. At sana mga binabahagi ko, patuloy niyong panoorin. At ang gusto ko, sana matuto kayo. Sikapin nyo munang buuin ang pagpupuder at pagbabakod at saka ang pagpupondo o ang pagdidebosyon ng kabuuan ng panalangin na aking ibinahagi sa inyo. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil yun ang lakas, dun magmumula ang lakas. At dun magmumula kung talagang yun ang magiging sukatan kung talagang kayo karapat-dapat. Dahil pagtitiisan nyo yan sa loob ng 49 days hanggang sa dire-diretso, gagawin nyo yan. Kahit lumampas pa kayo ng 49 days, patuloy nyo gagawin yan. Para malaman nyo ang kapangyarihan ng Sator. Mararamdaman nyo yan sa inyong spiritual na pakiramdam, mararamdaman nyo kapag napasa kamay nyo na yan. Maraming mangyayari, makaganap sa inyo na hindi pangkaraniwan, na mararamdaman nyo na hindi pangkaraniwan sa normal na pakiramdam ng isang walang spiritual hindi buo ang spiritual na katauhan. Yun ang ibig ko sabihin. Muli, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta, sa mga taong makakatuklas sa YouTube channel na ito. Sana mag-aral kayo, saka sundin nyo ang kalooban ng Panginoon Diyos na maging mabuti kayo sa kapwa at tumulong kayo sa abot ng inyong makakaya nang walang hinihinging kapalit. Tandaan nyo yan. Maraming salamat po sa inyo.
Sana suportahan yung channel to at makikita ko sana, magkikita-kita rin tayo pagdating ng araw na makakaharap nyo rin ako. Pauunlakan ko kayo kapag nakita ko na mararamdaman ko sa inyo kung sinong maging karapat-dapat na maging kabahagi o isa rin sa mga magtatangan at magiging tagapangalaga sa kapangyarihan ng Sator Coronados. Muli, kasiyahan nawa kayo ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ng pagkakataon kung sino mag-aaral na ito o magtatangan ng mga buhay na salita na ito, na tulungan ng inyong pamilya at pangalagaan kayo, proteksyonan kayo sa lahat ng pagkakataon sa kahit anumang klase ng elemento o kung anumang nais sumakop o makapanakit sa inyong lahat, sa inyong mga pamilya. Dinadalangin ko yan. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, sa mga gusto mag-aral, salamat ulit sa inyo. Sana suportahan nyo itong channel na to. Magbabahagi ulit ako ng mga susunod pang mga aralin na dapat nyong malaman at hindi ko tatago sa inyo. At ituturo ko rin sa inyo sa mga susunod kapag nakumpleto niya na ang pag-spiritual combate sa lahat ng mga gustong matuto sa panggagamot. Hindi ko rin itatago sa inyo yung bagay na yan. Maraming salamat ulit.